Final match of this Super Fan Saturday. Once again, blue side para dito sa TLPH. Falcons ang nasa red side. At tandaan natin, ang pumili ng side na to ay TLPH for Game 1. Blue ang kanilang pinili. Yeah, and to add up dun sa keys to victory, for me, magandang sundin or maaari rin naman gawin tong guide ng Team Falcons kasi miss na nga nila makarinig ng victory. Pero for me, sobrang nagmamatter talaga din yung XP lane matchup na so far, ay kailangan talaga yung connection with Ogwen. We mentioned this during my visit nga sa English broadcast na Renmore himself acknowledged siya para bang hindi si Master Ogwen yung na-activate lately. And it's time for Team Falcons to somehow get match for, or sabihin natin, comfort heroes din para sa kanilang strong mid. Saka laki kasi ng epekto talaga ng mga XP laners during the objective team fights. That's why TLPH would want to double down, banning one hero. May Phobius na pwedeng pagkagawan. There is the Arlot. But this ban pattern from TLPH kind of gives me the Zoshin as their first pick. Well, yung Zushin, no, nakikita na rin natin madalas talaga for the first pick, especially when the YSS and the Lancelot is banned out. Pero sa ngayon, no, open ang YSS, the Kalei is taken out. Para bang Zushin talaga ang pinakamagandang option dito. Pero kanina nakakita tayo, Harit first pick. Pwede rin naman kung sakali. Pero Jushin pa rin is a must, especially giving it on the hands of Sanji. Mas maganda yung play around nila. Noting na open yung back siya. So this eliminates the threat kung sakali man. And saka sila maghahaya Harit. There goes the red 2 Harith partnered up with the Hayabusa. Better chances at taking down some backlines. Maganda yung pagkakakuha ni Kyle TZ sa isang assassin. Although TLPH can go for a Fredrin Arlot. Right here at this point. Ito yung mga ginagamit ng TLPH every time na bumabalik sila dun sa basics, bumabalik sila sa identity ng pagiging Team Liquid. There goes the Fredrin. There goes the Arlot. Kasama siya sa option ng Fredrin God, ha? Ito na rin yun, Actually, ito yung Anli Dash Arlot combo talaga na trio. Kung saan hindi talaga natatapos yung mga vengeance stacks dahil sa dami ng crowd control mula sa Zushin. Pati na rin dito sa Fredrin. Very honest draft, however. Most likely ay XP lane mapupunta ang Arlot na ito. Pero hindi pa rin natin sure. So let's see kung anong magiging response dito ng Team Falcons. Lapo or Uranus, XP hero is a good option. Although they can go for a Farsa. Kaso nga lang, medyo mahirap na agad yung buhay ng Farsa. As much as possible, you would want na lang a Kagura for burst potential. Antay dun sa pwede maging hero ni Oheb. By the way, Granger is still open. Diba? So there goes the Lapu-Lapu. Isa sa mga pwede nang sabihin pang kayang sumabay. Decent match-up against that Arlot. Mag-boil down na lang doon sa kung paano may-utilize yung skill set na mayroon tong dalawang to. Kasi for a Lapu-Lapu to be efficient, kailangan hindi makagalaw si Oheb doon sa side ng TLPH. Pero for an Arlot to be efficient, kailangan magamit yung final slash combo and yung setup ma-burst ng TLPH ang Team Falcons. And going back, comfort pick din kasi to ni Ferds. So that's ensuring na hindi siya malulugi dun sa XP lane matchup dahil may threat pa rin na actually mag-Matilda dito ang TLPH kung sakali. Kasi we've seen Sanford use this together with the Fredrin nga ni Cartezy. Tapos pag nag-Matilda pa, sobrang hirap na nila ngayong habulin at ang hirap pa nilang maka one-on-one kung sakali. At isa yan sa mga specialty din dito ni JP. No? Alam natin na Johit talagang isa sa mga kalakasan na picks dito ni JP. Pero wag natin kakalimutan na napakalakas din mag-Matilda dito ng TLPH. At katulad na lamang ng binanggit mo kanina, Joshi Case, bukas ang Granger agad itong tatanggalin ng Falcons. Wow, surprisingly TLPH sila pa yung nag-ban out ng chip. I was thinking na mapupunta pa yan kay JP para sa Team Liquid. Tapos Hylos and Grok yung tatanggalin nila in return for Team Falcons. But because of that being banned out, yung Moskov ay isa sa mga pwedeng tanggalin na ngayon ng Falcons. Not unless nagluluto pa sila ng extra sustain for Ogwen. Kaya yung carry ang pwedeng isang option. Pwede. May mga Hylos din na open. Even the Gatot-Kacha actually still ay open year para sa Team Falcons. Alam mo naman, yung Gatot-Kacha so far throughout MPL Season 16 ay talaga nakikita natin at least once or twice sa isang serye. Pero mukhang Esmeralda ang tatanggalin ng Team Falcons. Naniniwala ang Team Falcons na may flex factor pa rin itong Arlot na ito mula sa Team Liquid. Pwede pa kasi mapunta sa kamay ni Daddy JP yung Arlot na yun. Tapos biglang ma-flex. There goes the Impan for TLPH. One of the counters for that Zoshin. So tinanggal na agad nila yung possible better match-up ng Team Falcons against Sanji. Now what's left for them is to use a Kimi or even a Selena to the hands of few.
But that would make it more susceptible to errors dahil accuracy dependent. Ang isang si Lina and yung Kimi, kailangan makapag-scale. There goes the Grok. And so far, Grok has been 50-50 para sa mga natin, sa mga roamers natin. May mga iba't ibang klaseng approach ang mga Grok specialist dito sa ating liga. Ano kaya magiging approach ni Master Ogwen dito? Last 2 picks for the side of TLPH. Nagana pa rin sila ng kanilang gold laner and potential XP/Roam. Kylos carry. Kung sakali, no? Kasi Grok naman yung katapat mo and you would make it easier yung entry and exit point nyo. And ilipat mo na lang, di ba, dito agad kay Sanford still yung Arlot. And you would want a hero that could shred and Kari is actually a perfect option here for Oheb. May Mathilda pa nga natitira. Katulad na lamang nung nasabi mo kanina, Joshi. In fact, kung Lunox ang usapan, isa rin si Oheb na gustong gumamit ng Lunox. Oo nga pala, nagamit niya na nga yun. So a lot of options, 2 shredders, but there goes the Moscow global presence and the Gatot Katsa. Parang, nag-double down na talaga sila on amplifying yung combos ng Fredrin, Gatot Katsa, Zoshin, and that Arlot. I mean, kung meron mang mahuhuli, even if it's Ogwen or even if it's Ferds with the Lapu-Lapu, punishable agad-agad. So overextensions is not an option para sa Team Falcons. Yep. There's no such thing as overcrowd control para sa TLPH ngayon, no? And fully covered yung circle nila. And this beats the purpose ngayon na kahit mag-jump in from the back si dito yung Lapu-Lapu ni Ferds or even na Hayabusa mag-dive from the back, still, ang strong agad ng formation dito for TLPH. At now, kailangan makahanap ng Team Falcons na sisira ng formation na yon. Will it be going to be a Kagura? Alam na panira talaga. Mukhang Kimi pa rin na makuha katulad na lamang ng sinabi ni Joshi kanina. And with this lineup na nakikita natin ngayon, Josh, ano pa pwede nating maabangan dito sa ating early fights and early objectives? Carl TC, Sanford and JP can immediately prioritize Radiant Armor. Yun yung pinakaunang item na pwede nilang gawin. Plus, Dominance Ice. Yun agad yung idea ng item progression for Team Liquid Philippines. Knowing that the magic damage is of high value para sa Team Falcons. That's a Kimi and a Harith. Although yung Hayabusa, ma-open up yung potential na damage output niya kasi pwede kang mag-focus dun sa magic damage ng Kimi Harith. Kaso, doable eh. Loming na naka-revitalize pa si JP, may sarili siyang AOG, may Crimson Beacon naman si Sanji, Kartisi, sobra naman ang kunat niyan, di ba? So hindi nila problema yung early ng Haya. Kailangan talagang abangan kung ano ang gagawin dito ng Team Falcons and TLPH dahil nanlalamig na ang Team Falcons. Naghahanap sila ng panalo pero ngayon ang kanilang katapat ay ang Cavalry, ang Team Liquid Philippines. Pasok na tayo sa Land of Dawn. We talked about the early fights kung saan pwedeng mag-init ang TLPH. Papatagalin kaya ng TL yung early to the mid-game? Piling ko yung bola na kay Kyle TZ na eh. Kung sakali, kasi para may roadmap agad, didiscuss natin yung item progression here, especially for Carl TZ. And for Falcons, the way to eliminate the threats is to actually get rid of the early threats at i-activate agad dito si Carl TZ. Sakto, no? Dinelay ni Ogwen yung first few waves natin. Mahalaga yon dahil may chance na mag-freeze ngayon ng side ng Team Falcons. Pero the first step na pwedeng gawin ng Team Falcons is dumalaw ng dumalaw si Kyle TZ dun sa mid lane. As early as level 3 ng isang Zoshin, kailangan ma-punish na agad siya ng level 4 na Hayabusa that way. So, that would really slow down yung pace ng Team Liquid Philippines. We all know the confidence of Team Liquid Philippines. I mean, that's Zoshin, Fredrin, Gatot Katsa. Sobrang tapang niyan kung tutusin. At isa rin yun sa mga kaya talagang pumalag level 2 pa lang. Yan yung kaya may level 2 power spike na tinatawag dito sa ating meta. At yun yung nakakatawa, no? Meron na tayong mga compositions na alam natin kaya ng mag-skirmish, kaya ng mag-teamfight by level 2. Dahil kadalasan, I think last meta ay nag-aantay talaga tayong mag-level 4 lahat. Yep, and exactly on point, diba? Kaya very worried din yung mga teams natin dito sa mga early dalaw. Specifically on the gold lane later on. Mas nararamdaman natin yung pressures on here for Super Marco. Dahil remember, parang may tendency talaga ang Team Falcons to go for the funnel or hyper carry Super Marco era. Oo, yung late game wise. And ngayon naman, although balance yan because they have this Hayabusa,
But the thing is, laging step ahead of time itong si JP. Imbis na makita natin na dumalaw itong si Kyle TZ dun sa mid lane, kita agad ni JP saan manggagaling yung Hayabusa. Oo, napakaganda din kasi ng pagbantay ni JP sa kanyang mid laner. Pero ito may kalamangan si Sanford. Forces out the final slash pero makakatakas naman si Ferds as turtle na sinisimulan. At mauna para siyang magka-ulti dito, by the way. Pero speaking of which, andyan na agad ang traction pulse hitting Carl Easy and even JP. Revitalize activated Easy Turtle para sa TLPH. Mukhang tutuloy pa ang laban na ito. Kakabit ang quad shadow pero hindi na ata ikakabit pa ni Kyle TZ ang kanyang sarili doon. And that's going to be a free turtle para sa TLPH. Yun yung binabanggit natin kanina na sobrang halaga ng pwestuhan ni JP na nakita niya kung saan yung Hayabusa, nakita pa niya na nag-lizard farm doon sa may bandang top lane in that way. So, malayang-malaya si Sanji to get his own level 4 para pagdating ng turtle, sobrang hirap labanan ng Team Liquid Philippines. Kyle TZ goes in with the shadow, not connecting in. Nalilimitahan ngayon yung mga kayang gawin ni Kyle TZ kasi kitang-kita siya ng TLPH. Tignan mo naman yung ginagawa ni JP at ni Sanji. Hindi makapag-golem dito si Kyle TZ. Napilitang pumunta na lamang doon sa Lizard. At for Falcons, nakakalamang na ang TLPH ang 800 at hindi pa titigilan si Kyle. Pupuntaan pa ni Carl. Grabe no, ganito kalalim. Yung kaya talaga na daanan dito ng Carl TZ and even JP, as we've mentioned, look at that. Yung pag ganun-ganun lang niya, sobrang laking bagay eh. Very small detail contributing to a bigger factor for TLPH. Remember, hindi normal na makakita ng Fredrin na mas mayaman pa sa isang assassin. Dalawang green camp din kasi yung naagawan parang isa't kalahati considering na yung maliit ay natusok ni Carl TZ. And this is starting to look bad para sa Team Falcons. 1,000 na ang kalamangan ng TLPH kahit wala pang kills na bumabagsak. At medyo naghahanap ng chance ang Team Falcons sa makagawa ng play. Ano bang hinihintay? Ito yung inaantay natin. Yung atake na naman ng TLPH onto Super Marco. Yes, hindi siya napatay. Pero look at the dedication nga na meron sila. And that's before the large turtle fight na pwede mangyari. Oh, at speaking of turtle fight, no, ito na ang pangalawang pagong. 15 seconds ang inaantay ng dalawang teams at mukhang mauunang pumwesto ang Team Falcons dito. Pero nandiyan na rin si Sanji. Open might be in trouble here pero mapopoke lamang siya. Okay lang, abante pa rin naman ang pwede maging posisyon dito ni Owen. Considering na ngayon, malayo-layo yung posisyon ni Carl TZ, might be a rush and a free turtle yet again para dito kay Carl TZ. Oh, is this actually a free turtle? Hindi ba lalabanan ito? Traction Pulse, ginamit na rin. Although this is somewhat good, pa rin naman for Team Falcons kasi hindi sila namamatayan. Kaso nga lang, papalag sila. Okay, ito naman yung commitment. Carl TZ will still secure that turtle. Kabilang banda naman, AOG out para kay JP. Owen will fall down. Sanford with the first blood. Hahabol pa dito sila Sanji. Pwedeng lumikot sila Carl TZ. Nandiyan na sa lubong. At si Sanji may isa na naman madadangkot. Flicker exhausted agad dito para kay Few. And members of Team Falcons will buckle down. Men, nagmukhang maganda na sana yung entry ng Team Falcons. Saan ba naging mababa muli ang lipad? Well, I was just about to say na kapag hindi nagmadali yung Team Falcons doon sa specific moment na yun, i-first ni Carl TZ. The fact na nazo-zone away ni JP and even ni Sanford, etong si Kyle TZ, isang misstep lang, isang maling posisyon lang na walang shadow yung Hayabusa, that is really punishable because of the layer of crowd control na meron ng side ng Team Liquid Philippines. If this stays at this pace, nabibigyan mo lang din ng kalayaan yung Moscow na makapag-farm up and yung Harith, nalilimitahan lang yung options sa pwede niyang gawin. At nakita natin sa ating BPI gold difference na lamang na ng halos 900 gold si Carl TZ against his Hayabusa. Grabing pag-i-invade ang pinapakita ng TLPH. Naagaw pa yung orange buff kanina kaya naman kailangan alagaan itong purple buff para sa Team Falcons. Even JP realizes that. Kaya din dito agad sila ni Sanford going for the final slash. Kaso nga medyo yata mapapalalim. SOD will hit. Pero that was a miss para dito sa TLPH. 4 na ultimates yung nagamit ng Team Falcons just to take down one. Still a good sign though for Team Liquid Philippines na ganun kataas yung level of engagement na dapat pang i-expend ng Team Falcons just to try and give a kill or give a death to a member of TLPH. Conceal. Pero here comes the conceal play. Humahabol sila. Naku corner. Pero Crimson Beacon out pa rin. Wow. Still, what a great turnaround here para kay Sanji. Pero parang nakakatakot yung may umaambang Grak. Wala mang available na tectonic charge doon. That was completely an angle para sa Team Falcons kanina. Mo kailangan nga dumepensa dito na side ng Team Falcons dahil gapiso na lang ang buhay ng Torres sa taas. Jumping in Ferds from the front.
still Sanji na force naman yung flicker. So for Team Falcons, kahit papano, big W or small W naman na yon. Pero while all of that is happening, it's going to be third turtle, 3 straight turtles para kay Carl TZ. Objectives is the key talaga para dito sa TLBH. Alam din kasi ng Team Falcons, ang hirap talaga lumaban kasi sa objective. This is still a Fred rin. Mahirap, kapag pumasok yung Hayabusa, isang maling timing, the energy eruption na manggagaling kay Carl TZ might give a death para kay Kyle TZ. But Ogwen, naiipit sa tatlo. Yung angulo. Yun lang! Kinumit sa kanya lahat. Tectonic charge ginamit pero hindi pa rin makakatakas. It's going to be a takedown onto Ogwen. Team Falcons, tila ba hindi natin nakikita sila mag-take off yet. Oo, hindi pa natin nakikita na humanap ng winning play ang Team Falcons at mukhang mabibigyan na naman yung purple buff. But this time around, mare-retry ni Carl TZ. Things are looking bad para dito! Oh, Ay, dalawa! Makukuha pa with a final slash of Razor Shot. Will miss out. Pero hindi nila may miss out ay pag-takedown ng turret sa may bandang gitna. Ayaw pahingahin ng TLPH and Team Falcons. Sobrang taas ng conversion for TLPH. Kukuha sila ng neutral objective, swing sila sa isang turret, kukuha ng invasion, then tatry ng kill. Paulit-ulit lang na pwedeng ulit-ulitin nyo ng TLPH dahil din sa lamang na meron sila at this moment. Sa 5.49 compared to a 3.87 na meron itong isang Hayabusa. Again, malimit tayo makakita ng isang utility jungler na labang sa pera against an assassin dahil mas magigets mo na kaya pumatay ng assassin ng ganun kabilis. But right now, hindi nila ma-maximize yung Hayabusa. Grabe pambubrusko din kasi ang ginagawa dito ni JP sa loob ng jungle ng Team Falcons. Ayan na naman tayo. Baka maging adjective na naman tong gatot kacha kahapon, yung crack. Oo nga. Pero hindi nangyayari ngayon doon sa galaw here for Ogwen. And considering na mas nakikita naman natin silang gumagalaw sa mapa, pero the targets, it just isn't it. It's not yet giving para sa Team Falcons. Well, hindi ginamit ni Ogwen ang kanyang tectonic charge doon. I feel like that would have been a kill pero meron nga rin naman kasing AOG. Yeah, somehow a win para sa Team Falcons. Alam nila, walang AOG yung gatot katsa ni Daddy JP entering this Lord fight. But again, useless lang yon kung hindi naman sila makakalapit at makakapalag at all. Dahil sa presence ni Sanford, even ni Sanji, well, napakatapang na ni Sanji, men. Nandun na mismo sa harap ni Ogwen. Diba? Tapos yun na yan eh. Sabi ni Carl, hindi nyo naman kailangan yung retry ko dyan. Tapusin mo na yan, baby cakes. Wow, easy Lord. Para dito sa side ng Team Liquid Philippines, sinolo na nga ni Oheb, makakatore pa siya, naka-invade pa ang Team Liquid Philippines. Para bang nawawala ang Falcons ngayon sa sarili nilang mapa at wala silang makuha. Literal na hindi pinapalipad ng TLPH ang Team Falcons right now. Lahat ng resources nakukuha nila. Ninanakaw lahat ng pwedeng kunin. Lahat ng mga places sa mapa, kinokontrol. Na pwersa nga lang daw yung Crimson Beacon ni Sanji. And even yung traction pulse para dito kay Few ay nagamit na rin. There's still no huge takedown para dito sa Team Falcons at malilive sila with just 3 inhibitors left para sa base. At hindi pa nga nagsisimula yung mismong Lord Push. 9K na ang kalamangan ng TLPH at mukhang puputok pa ang mga Holy Blessing. And look at first, low HP na agad. Okay, Cal easy risking his life. Nandiyan yung Ugi Shadow Kill. Hindi masyadong kakagat nang gusto yung damage. Pero sa ngayon, round 2 para sa TLPH. They know their way around the map. And they know na kaya lang bumasag in an instant ng mga base or inhibitor turret. But still nandun yung disiplina. Bandang baba naman tayo liliko. Dala-dala ni Carl TZ, makakaabante yung Lord. Na ngayon, take note, level 1 pa lang. Pero ganito kahirap na agad. Wow! At yung Falcons, pero Silver from the back with a final slash. Dalawa na naman na mahuli. At members kayo ng Team Falcons, ay isa-isang tutumba. Oy, for the free hit. Here it goes with Spare Misery. First is also down. Tatlo na lang ang dedepensa para dito. Itutuloy na kaya nila ang endgame. Ang hirap na ng posisyon ngayon. Hindi na nga makaangat. Sabon! Hindi na nga makaabante. It's going to be Carkeezy with a killing spree. Sanford is doing it. And the rest will go down as TLPH takes game number 1. Pure domination mula sa Team Liquid Philippines dito sa Game 1. And yung galaw ni Sanford,